Hello, magandang araw mga bro. Ito, bali ang topic natin ngayon ay magto-troubleshoot tayo ng power supply. Ito yung power supply na ginawan natin ng video nung nakaraan. Bali tinuro ko noon kung paano siya gumagana. Ito yung power supply ng LG na LCD TV. Ang gagawin naman natin ngayon mga bro ay kung paano ko siya ito troubleshoot kapag nag-trouble siya. Hindi ko sinasabi na ito yung proper way para mag-troubleshoot. I-share ko lang sa inyo kung paano ko siya ginagawa dahil ang mga technician naman ay ibang-ibang mga pamamaraan sa pag-troubleshoot ng TV kaya nitong power supply. Yung sa akin lang ang ibabahagi ko sa inyo. Okay, bali ano to mga bro, yung pang 32 inches na power supply unit ng LG na LCD TV. Bali halimbawa kapag ano lang siya mga bro, standby lang, meron siyang red light. Halimbawa ito susukatin natin, ano ko muna, pa-plug in ko siya. Ito nakasaksak na mga bro. Yan, bali ang unang trouble na i-share ko ay kung halimbawa hindi siya mag power on pero naka ano siya, naka standby light. Pag naka standby light, sigurado meron siyang standby voltage na 5 volts or 3.3 volts. Ito yung 5 volts niya. Yan, 5 volts. Bali ito pala yung standby power supply niya mga bro, yung standby 5 volts. Ito yung supply para sa main, yung 12 volts saka 24, saka ito naman yung PFC circuit. Yan. Kapag meron tayong standby voltage at hindi mag power on yung TV, ang i-check nyo, kung ang i-check natin ay i-check muna natin kung may kung may signal na pumapasok galing mainboard. Yan, kung mayroon siyang signal. Ito mga bro, halimbawa ano siya, hindi siya mag power pero meron siyang red light, tapos meron din siyang signal galing ng mainboard. Pag nag power on ka, meron namang signal na nakakarating dito sa may power on pin, tapos nakakatawid din siya dito sa may optocoupler natin, pero hindi siya mag power on, hindi siya hindi magka voltage yung yung ito, yung 12 volts. Kung minsan ang problema din yun mga bro ay itong PWM niya, kahit na nagkakaroon siya ng supply, ito kasi yung pinaka supply niya, yung pinaka BCC niya para mag power on siya. Yan, bali nag-i-split sila dyan, papunta yan sa PFC. Pag nagka voltage na yan, magkakaroon na ng BCC itong PWM IC. Tapos magkakaroon na din siya ng signal
magsesend siya ng signal papunta sa gate ng dalawang MOSFET natin. Pero pag wala pa rin siyang signal na naisesend dito sa dalawang MOSFET, pero kumpleto naman, meron na siyang BCC, posible na sira din itong PWM IC natin. Ang remedy dito mga bro, pag ganon, pag wala tayong mabiling PWM IC, ito, ang remedy dito ay yung power module na 9 wires. Yan. Tapos meron pa yung naka standby light lang siya mga bro. Halimbawa, nung unang i-troubleshoot, ito mga bro, yung kalimitang na-encounter ko sa board na ito o kaya sa mga power supply, LCD power supply. Halimbawa, wala siyang power, wala siyang standby light. Pag wala siyang standby light, sigurado yan, check nyo na yung i-check nyo na yung fuse. Bali dalawa yung fuse nito mga bro. Ito yung una, 5 ampere at saka 3.15. Ayan. Tingnan nyo muna kung sabog yung fuse. Ngayon pag buo naman yung fuse, buo yung fuse na dalawa, pwede na kayong mag voltage checking. Check nyo kung may mga supply tong tatlong section na yan. Ito nga pala yung standby power supply natin, 5 volts ito, yung iba 3.3. Ito naman yung para sa main supply natin ng 12 volts, saka para doon sa inverter na 24 volts, at saka itong isa yung PFC. Ito yung PFC circuit nya. Itong PFC circuit mga bro, itong na-encounter ko dito, kapag sabog yung fuse, yung unang fuse, ito siya, yung unang fuse. Yan. Yung fuse na yan. Pag sabog yan, kalimitan ang problema dito sa PFC. Dito sa PFC circuit natin. Posible na shorted yung MOSFET natin o kaya itong bridge rectifier diode. Tapos o kaya pag lumang-luma na, nasisira din yung mga main filter capacitor. Yan. Kaya kapag sabog yung fuse, mag-check, ang chine-check ko lang dito mula filter capacitor hanggang sa fuse. Ngayon naman, kapag meron siyang fuse pa dito, yan tumawid yan mula sa main filter capacitor, tapos papunta na yan sa standby natin, standby 5 volts yan sa supply ng standby 5 volts. Tapos itong isa papunta na yan sa main supply para sa dalawang MOSFET natin, saka PWM. Pag itong fuse naman na pangalawa ang na-open o kaya sabog siya, alin man sa mga itong dalawa ang may shorted sa section na to. Pwedeng may shorted dito sa standby section natin, at saka pwede rin ditong sa mismong main supply natin. Pwedeng kalimitan dito shorted yung dalawang MOSFET. Bago kayo mag-conclude,
nasira yung PWM, mas maganda check nyo din lahat dyan, mga diode, or check nyo din mga capacitor. Check nyo din tong ano nya, tong start up circuit nya. Ito yung start up circuit nya, nakakonect yan sa 300 volts. Kung minsan may open din dyan na resistor. At saka yung BCC, ito yung BCC supply nya. Yan. Ito pag nagkaroon na to ng voltage tong BCC line na yan, mga ano yan, 12 volts, 14 volts. Pag nasupplyan na niya yung PWM IC, automatic mag-send na siya ng signal dito sa dalawang MOSFET kung gumagana siya. Kaya mas maganda rin mga bro na i-check nyo din ito kung nagkakaroon siya ng voltage. Yan, tulad din nung ginawa natin nung nakaraan. Yan. Bali yung signal na yan, yung voltage na yan ay nanggagaling dito sa standby power supply. I-check nyo kasi kapag sinaksak nyo yung, pag plinag-in nyo pa lang yung TV, yung voltage nito ay nandito pa lang sa may diode, nandito pa lang sa may, tapos connect yan sa may transistor dito, NPN na transistor ito. Pag hindi pa tayo nagpa-power on, hanggang dyan pa lang yung voltage nya sa collector ng transistor. Pero pag pinower on na natin, yan, magkaka-voltage na din doon sa emitter ng ang photo transistor na nakapaloob sa opto natin. Yan, magkaka-voltage na yung base, magkaka-voltage na din yung emitter. I-check nyo yung voltage na yun mga bro kapag nag-power on na kayo. Ngayon, meron naman yung trouble mga bro na hindi nagsesend ng power on signal yung motherboard. Kaya ang ginagawa na lang ay yun na yung force on. Naglalagay na lang ng resistor sa power on. Yan, yung power on or P is on. Maglalagay dyan ng 1K na resistor to 10K. Tapos i-connect natin sa 5 volts or 3.3 volts. Pag ayaw yung 1K, yung 3.3 volts, pwede nyo siyang lagyan ng kahit mga 470 ohms. Huwag nyo lang siyang iso-short. Yan. Yun yung pinaka force on nya. Itong power supply mga bro, na meron siyang na-design siya na meron siyang PFC circuit. Pag hindi gumana yung PFC circuit niya, hindi rin gagana yung para sa main supply. Yun mga bro. Kasi na-design siya na na meron itong PFC. Kapag nasira ito, halimbawa putok yung fuse natin, pag check natin sa PFC circuit, shorted yung MOSFET, tapos shorted din yung, o kaya hindi na rin gumagana yung driver IC nya, wala, hindi natin mapapagana yung yung para sa main supply natin. Kasi yung voltage nitong main filter capacitor mga bro, pag nag-on na yung PFC circuit, magiging 390 volts na ito. Yan. Kumbaga ginagawa niyang stable. Marami siyang gamit itong PFC. Kung kaya nilagay dito sa may circuit na ito. Yung 390 volts ginagawa niya yung stable. Kahit na isaksak natin to at saka regulated, constant yung voltage, steady kumbaga. Kahit na isaksak natin to mga bro sa sa 110 volts, yung output nitong capacitor pag nag-on na to 390 volts pa rin. Ngayon pag hindi yan 390 volts, siyempre mas-sense yan, meron siyang current sense itong PWM dito, na kapag hindi niya na-reach yung 390 volts at saka yung kinaka
ilangan niyang current, hindi siya mag-on. Hindi mag-on itong para sa main supply natin. Okay, pansinin niyo mga bro, at ano ko. Ayan, naka 220 yan mga bro. Tapos sukatin natin itong ngayon itong voltage ng main filter capacitor. Yan, nasa 266 siya. Mababa lang kasi mga bro yung ano namin dito, nasa 200 lang. Pero kapag nasa 220 yan, sukatin natin ulit yung AC voltage natin dito. Yan o, nasa 200 volts lang o. Kung nasa 220 yung voltage nito, ang masusukat natin dito ay mga 280 volts. 280. Yan, ano lang o, 260. 266, 65. Yan. Pansinin nyo yan mga bro, 267. Pag pinower on natin yan, magiging ano yan, magiging 390 volts na siya. Yan, pa-power on natin sa pamamagitan ng nilagay natin na ano, itong switch. Yan, 390 volts. Oh. Naging 390 volts na siya mga bro. Maski isaksak natin to sa ano, sa 110. Okay mga bro, try natin siyang isaksak sa ano, 110. Pupus ko muna at kukunin ko yung transformer. Lalagyan natin siya ng transformer para mapakita ko sa inyo na kahit na isaksak natin siya sa mababang voltage, same pa rin yung voltage niya. Mga nasa 390 pa rin yung voltage dun sa main filter capacitor. Kaya lang dito ngayon, mas maganda sana yung 110 na transformer. Nasa shop yung ano ko, yung 110 volts ko. Ito 100 volts pero mababa, mas wala nang 100 volts to kasi mababa nga yung voltage dito sa amin. Nasa sigurado nasa 90 na yan, 90. Pero try pa rin natin. Okay mga bro, bali sasaksak na natin siya. Yan, kaya nag-in ko na siya. Sukatin muna natin yung AC. Ito yung AC. Mababa nga mga bro, ano lang, 95 volts. Tapos yung DC natin, ito na yung DC natin, 120. Yan, 120. Dapat mga 135 volts sana yan pag sinaksak natin sa 110. Ayan, pansinin nyo yan mga bro, naka 110 yan ano. Switch ko yung para sa force on, magiging 390 pa rin yan. Yan, o yan mga bro, 388. Kulang lang kasi dapat 110 sana yan no? O kaya kahit na eksakto man lang ng 100 yung AC volts natin. Yan, 388 volts. Tapos pag in-off natin, yan, babalik natin yung ano, sa 220 volts AC. Ito, kaya napakalaki yung tulong nitong PFC circuit natin mga bro. Kapag hindi ito gumagana, hindi rin gagana yan. Hanggang sa hindi niya marireach yung 390 volts dito sa may main filter capacitor, hindi magi-start up yung PWM natin kahit na meron siyang supply. Kahit na nag-switch na yung supply niya dito na papunta dyan, hindi siya i-start. At hindi rin mapapalabas siyempre yung mga output dito sa chopper na 12 volts at saka 24 volts. Halimbawa mga bro, ang gagawin ko ngayon,
papakita ko sa inyo na ano, na kahit na meron na siyang kahit na mag-switch na yung BCC niya dito para mag power on na itong main supply, para mag-switch na, magkakaroon na ng signal tong PWM IC papasok sa dalawang MOSFET. Kung patay yung PFC circuit niya, hindi yon mag-switch, hindi yon magfa-function yung main supply natin. Kaya ang gagawin natin dito, papakita ko sa inyo, bali i-disable ko tong PFC. Halimbawa, ang gagawin ko dito ay ihahang ko na lang yung supply ng ihahang ko yung supply ng MOSFET para kahit na magsesend yung BCC niya dito, hindi pa rin siya gagana kasi wala siyang supply sa drain. Okay mga bro, ihahang ko muna to, itong transformer na to, kumonekta yan sa 300 volts. Ito mga bro, bali nahang na natin. Yan, kita nyo yan, nahang na. Bali ito yung 300 volts. Yan yung positive ng bridge rectifier natin. Hanggang dito na lang yung 300 volts. Pero may diode pa yan, didiretso pa siya dito sa may main filter capacitor. Yan, wala nang supply yan. Papakita ko sa inyo na hindi gagana itong main supply pagpatay yung PFC. Kasi na-design siya kasi mga bro na meron siyang PFC. Hindi kagaya ng mga power supply na bago na ngayon. Lalo gaya nito, example natin dito, meron tayong power supply dito ng LED TV. Ito para sa ano to mga bro, para sa Toshiba na yung 2400 ang model. Ito yung pang 32 inches din to mga bro, yung 32P 2400. Yan. Itong power supply na to wala siyang PFC. Ito wala. Mamaya mga bro, ano ko din to, i-discuss ko din. Okay mga bro, bali yan, nahang na natin. Tapos plug in natin ngayon. Yan, nakasaksak na yan. Para makumpirma na nakasaksak na, sukatin natin yung 280 volts. Yan. 260. Yan, meron na din dito sa may main filter capacitor. Yan, 264. Ngayon, try natin siyang yung analog pala yan na mga bro, ano yan, nakaabang na yan sa may 12 volts para makita nyo nakapag pinower on natin, papalo na yan sa 12 volts. Pero ngayon, yan, pansinin nyo yan, hindi yan magsiswitch kasi patay nga yung PFC. Ito, bali yon, switch ko na yung force on, wala, hindi papalo yung 12 volts nya. Yan. Tapos balik tayo dito sa may primary. Okay, bali yan, steady na tayo dito sa may dyan na, kasi pag pinindot natin yan, pag pinurse on na natin, magkakasupply na yan. Yan, zero pa. Magkakasupply na yan, pero hindi yan magkaka-voltage dun sa 12 volts kasi na-disable nga yung PFC. Ito yung switch ng force on.
ano ko siya, isi-switch ko na mga bro. Nag-switch na yung nag 13 volts na yung supply doon sa PFC at saka PWM, pero hindi pa rin nagkaka 12 volts kasi nga patay yung PFC natin. Yan nagka-supply na yan yung transistor na yan, sa may emitter. Nagka-supply na itong linyang yan at saka yung papunta sa BCC ng PWM. Pero hindi lumalabas yung mga output kasi dinisable nga natin yung PFC. Yan nahang yung drain ng MOSFET. Ngayon ibabalik natin ngayon. Focus ko muna mga bro. Pinalik na natin yung transformer sa PFC. Yan. Tapos ito power on, switch ko na. Yan may may 12 volts na. Yan yung 13 volts na yan. Yan na yung natin, yung BCC ng PWM at saka para sa PFC. Yan. Tapos yung voltage dun sa PFC ay balik na yan sa 390. 390 siya. Okay mga bro, bali kung mapapansin nyo, nilagay ko yan 1.2 na resistor yon, 1.2k na resistor. Nilagay ko lang sa supply ng 12 volts para nilagay ko lang na na temporary load kasi kapag pinower off ko ang tagal ma-discharge. Nga pala mga bro, meron pa pala akong hindi nasabi. Nasabi ko kanina na ito, pag nasira yung circuit nitong main supply natin, pag wala nang mapagbilhan ng PWM IC, pwede siyang lagyan ng 9 wires. Pag nasira naman yung standby supply natin, yung para sa 5 volts or 3.3 volts, halimbawa walang mapagbilhan itong regulator IC natin, basta gumagana pa itong yung chopper niya, pwede natin siyang lagyan ng 4 wires o kaya kahit na yung 5 wires lang na CA888. Ito, pwede ito kasi kaya niyang i-drive ito, yung 5 volts. Pwede rin ito, yung 4 wires natin. Mas mas matibay. Ngayon, pag nasira naman yung PFC natin, ito mga bro ang hindi pwedeng convertan kasi mataas yung voltage, mataas yung mga ito 5 to 24 volts yung lang nito, yung voltage reference niya Okay, ito naman mga bro yung para sa LED TV na Toshiba. Ito yung power supply ng 32P 2400 yung model. Wala siyang PFC circuit mga bro. Ito. Kumbaga pag sinaksak mo na siya, buhay na agad yung 5 volts at saka 12 volts. Yan. Yung 12 volts, nahati na yan sa tatlo. Pero isa lang din yung pinanggalingan yan mga bro. Yung 12 volts para sa audio, para sa mainboard natin, at saka para sa T-Con. Papunta na din sa panel yon, yung galing sa T-Con. Ang mahuhuli lang dito mga bro na mag-switch ay yung para sa backlight. Pag sinaksak natin to, mababa pa lang yung supply ng backlight, nasa 20 plus pa lamang. Pag pinower on natin, saka siya na magiging 60 plus. Mga to mga bro, pag Toshiba nakalagay dito, check natin. Yan mga bro, 63 volts yung para sa backlight natin.
Okay mga bro, voltage check natin. Ito, pag nagka-trouble itong main supply, wala siyang indicator light. Ito. Pero pag meron siyang indicator light mga bro, at hindi siya mag power on, ang i-check na natin ay doon sa ano, sa mainboard. Kasi itong model nga nito, pag nagka-indicator light ito, buo na din yung ano niya, buo na din yung 12 volts. Tapos ito yung 5 volts natin. Yan, 5 volts. Bali pag sinundan nyo yung linyang yan, dito siya pupunta, 5 volts. Ito naman yung para sa 12 volts. Yan. Saka itong huling supply, ito naman yung para sa backlight driver natin, mga 24, 26, yan 26. Yan. Saka pa lang yan magiging 63 volts pag pinower on na natin. Bali magsesend yung mainboard ng signal para sa circuit na ito. Ito yung circuit para doon sa ano natin, ito yung backlight driver natin mga bro, para tataas pa yung voltage at magkakaroon na din siya ng backlight. Ito mga bro, itong power supply na to, pag sinaksak natin, buhay na agad yung 5 volts, kasama na din yung 12 volts at saka yung para sa backlight. Pero hindi pa tataas yung para sa backlight. Buhay na lahat yung supply. Kasi ano na siya, kasi nagka-supply na agad yung ano niya, yung PWM IC niya. Dito kung papansinin niyo, dito yung supply. Bali kinuha niya sa AC. Yan. Yung iba kinuha sa 300 volts. Pero ito, itong power supply na ito, kinuha niya dito sa may AC line. Ito bali yung dalawang linya, makikita nyo yan, may mylar dyan na dalawa, yan, tapos may mylar, tapos ito pa yung linya na isa, yan. Bali bridge diode yung ginawa dito, yan, 4 na diode, yan. Yan na yung supply ng sukatin natin. Yan na yan dyan sa ito, filter capacitor na yan, 12 volts. Yan mga bro, constant na siya or regulated na siya, kasi pag saksak mo siya, hindi na kailangang i-switch yung para sa supply ng PWM. Kaya gagana na din yung supply para sa constant voltage. Kaya kung papansin nyo, regulated na siya, hindi siya nagbabago. Yan yung supply ng PWM. Kaya may supply na dati ng 12 volts. Okay, lapit natin. Yan, papasok yan sa PWM. Kasi ang nagpapa-stable ng voltahe niyan ay ito. Pag susundan nyo tong diode na yan, pumunta din yan dito sa may capacitor na yan. Yan, yung galing ng galing din dyan ng ano, ng chopper. Galing sa diode na yan. Kaya steady na yung voltage dyan. Dyan siya galing. 13 volts. Kaya itong power supply na to mga bro, kapag mostly pag nawala yung standby power supply natin, wala na rin yung 12 volts. Ang chine-check ko dito ay itong mga diode.
Kasi madali ding nasisira kadalasan tong mga diode sa output. And pag okay naman yan, saka kayo mag-proceed dito sa may primary section nya. Mas madali itong i-troubleshoot kaysa doon sa may PFC.